is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic Season 8. Episode 24. And today is April 21st, 2026. And it's a Bible Tuesday na. Ayan. Good evening, Tata Bert. Good evening, Anje. At kayo rin po dyan. Hello Kumusta po. kayo? Opo, kamusta? Grabe init ang panahon. Oo, Tata Bert. Talaga rin, talagang kinakailangan may dala-dala kang tubig talaga. At Agree. basang bimpo or face towel, no? Yes, agree, Tata Bert. Ako. Kahit sabihin nyo, tingin nyo, bata kayong hindi po. Ang stroke ngayon, ang heat stroke kahit sino po, pwede. Hindi ko lang alam kung ano yung temperature dito sa Metro Manila. I think nasa mga 40 na rin siguro yan. Oo. Or ano? Yung heat index, pero kanina to, baka nagbago to, 38. 38 okay. At least bumababa. Opo. Unlike kahapon nata, medyo mataas eh. Baka nag-39 pa. Oo. Grabe. Ayan, mahaba-haba pa po ang ating tag-init, kaya, yan. Eh, lalo na ngayon sa mga probinsya naman, lalo sa mga bundukin, eh, nauuso ang grass fire. Ayun. Marami, oh. Hindi maiwasan. Yeah. Yeah. Eh, talagang meron yan, spontaneous combustion nagkakaroon. Sobrang init. Kahapon po, nasa meeting ako, sabi ko, nako, may naamoy ang umuusok, kinabahan ako kasi baka yung mga saksakan ko, paglabas namin may sunog. Siguro 2 blocks lang sa likod namin, Tata Bert. Kasi, amoy ko hanggang dun sa kwarto eh. Tapos paglabas namin sa likod, ayun na, kita-kita yung usok. Sabi ko, naku, sana nga po walang na disgrasya. Sana ako bahay lang, nasunog, pwede na. Eh, hindi ko pa po na, ang nagtataka kami, wala pang dumadating bumbero. Kasi from the moment na naamoy ko hanggang isang oras na, parang wala kaming naririnig. Anyway, sana safe po yung mga nakatira doon. Or sana nga walang nakatira para walang na-disgrasya. Kamusta, Tata Bert? Any news po? Ang binago nila ang school terms, no? Mag-i-start ng June 8 ang opening ng klase eh. Magiging, may tawag siya, 3-term ata yan eh. Oo, trimestral. Parang ganyan siguro, no? Sa public, we don't know kung sa private, kung i-adapt din nila yung ganyan, no? At matatapos ang April 8, yung So parang bumabalik na unti-unti, Tata Bert, dun sa normal schooling, no? Kasi usually, dati, nung papasokan namin yan, mga first, second week of June. Ay, ganyan. Oo, yung talaga. Bumalik na. Buti naman. Yun lang yung paghahati sa tatlong hindi pa natin alam. Pero sa public ay adapt ata yan. Okay. And then, congratulations nga pala, no? Ang bilib din naman ako dito sa isa. Nag-top sa licensure ng physician. Oh, yes, Tata Bert. Ito ang walang yung dalawang nag-top, puro graduate ng mga provincial, Yes. Diba, no? Yes, yung number 3, Lasal, then 6 and 7 na ata, nakaramihan sa mga nag-top, occupying the top 10, puro provincial schools. Katuwa, diba? And remember, yung nag-top na ito, si Parcasio, no? Dr. Parcasio. Third taker siya. Wow! Yes, third taker siya. Grabe, syaga. Yun ang syaga. Don't give up. Kaya doon sa mga sumasablay, no? Hindi lang naman sa physician. Yes. Licensure examination na ito, doon sa ibang mga courses o sa ibang mga rin. Tama. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung sumablay kayo sa una, dalawang take nyo. Hanggat po pwede, mag-take ko ng mag-take. Correct. Kita nyo si Dr. Parcasio, pangatlo. Diba? Pangatlong beses, saka siya, nag-top pa. Diba? Kita mo yan. Doon mo makikita talaga pag gusto mo. Talagang pag may sipag at syaga ka, may nilaga ka talaga. Ayan. Correct. Yan. Kasi, yan yung nagde-define ni Tata Bert. Wala talaga sa eskwelahan yan. Nasa tao, nasa estudyante. Alam, makita kayo, puro Yes. provincial school, sino? Kakatuwa. Diba? It's now time, diba? Doon sa top 10, dalawang napasama na graduate ng Lasal, dalawa rin ng UST. Yung 6 provincial schools na Oo, yun. diba? Majority. So, it shows na, marami.
Maraming Pilipino, just if okay talagang educational system natin. Yeah. Congrats po sa mga doktor natin. Yan. Ano pa ba? Ay, looking forward sa opening, no? Ang DPWH, nagsabi naman na kulang kasi ng 9,000 9,000 classrooms eh. At probably baka matapos daw nila yan bago mag-opening ng school. Yan. Sana So, dadami-dami yung gagamitin. Ay, thank you School po. rooms. Ay, thank you. Thank you naman po at nasikaso niyo yan dahil dami pong, nagsisiksikan ng Ay, ating oo mga naman. estudyante. Lalo na nga init yung panahon. Yes, ako. Yan. Ano pa ba? Ay, congratulations, Tata Bert, yung real estate broker examination licensure. Ano, yun. Marami-rami yung pumasa, mga 50% din. So, Uy. congrats po ano, sa real estate talaga natin. Ano po ba? Yun lang ang mga nakalap kong news. Wala nang Wala ka naman makikita. Puro pinag-uusapan. Impeachment. Tungkol sa guerra sa Middle East. Tungkol kay Trump. Wala nang iba. Never ending na. Yan. Correct. Ayun po. Ay, congrats din po sa anak ni Ate Janet tsaka ni Kuya Ay, Ariel. yes. Yung masisipag na mga bata yan. Masisipag. Lalo si Ariel. Birthday nga ni Ariel. Ay, yes. Happy birthday. Saka si Ariel. Kuya Ariel. Yung father niya. Magka-birthday. Ang ganda, no? Nagsabay sila. Yes. O, triple celebration kayo. Pati si AJ. Oo. Diba? Yung kanyang thesis. Ako. Galing. Na ano nga ako, natuwa ako. Naku, nakahabol ako. Yung thesis defense si AJ, 11:30. Nakapag ano na ako, pre-over 11:21. Umabot tayo. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Sisipag yung mga anak ni Ate Janet. Yes. Ano pa po ba? Yun naman ang ano, tatapos. Kaya di ba, laking gabay po talaga ng pre-over na yan. Kaya, patuloy na po kayo mag-send yan kay Tata Bert. Tatlo yung magsa-celebrate ng birthday. Sino pa ba yung isa? Bukas pa si Ate Ann. Oo, si Ann. Si Kuya Ariel. Tapos si Mark Joshua. Bukas din po. Happy birthday, Mark. Tumutulong sa ating videos. Sino pa po ba? Hindi ko naman. Nalalaman naman natin yan. Yan. Okay, ayan. Hello po sa mga nanonood. Di ko lang po ma-open. Wait lang po ang ating naglaro po. Ayan. Sa ating mga viewers, kamusta po kayo? Ayan. Parang bilis, so parang mga ngalahati na palang Abril. Oo, totoo. Ay, kalahati na. O nga pala, ano na ngayon? 21. Malapit na mag-end. Parang bilis naman, parang grabe ang oras ngayon. Kumbaga, in 1.5 months, kalahati na ng taon. Parang nagdaan lang talaga. Si Nani pala, birthday din pala ngayon. Nani Rabaha. Hi, Nani. Ay, Kuya Nani. Padya. Opo. Sa Mindanao siya. Yun. Mindanao. Mindanao. Ayan. Happy birthday po sa lahat ng may birthday at congrats po sa lahat ng mga estudyante. Ayan po. Tuloy na natin, Tata Bert, ang ating Sige. Bible reading. Ayan. Kay Ezekiel pa rin po Ezekiel. tayo. Yes. Ayan po. Chapter 26. Ayan. Pagbasa mula sa libro ni Ezekiel, chapter 26. Ang pahayag laban sa Tiro. Noong unang araw ng buwan, ng 11 taon ng aming pagkabihag, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nang mawasak ang Jerusalem, sinabi ng Tiro, ngayong bagsak na ang paunahing bansa, ako naman ang uunlad. Dahil dito, sabihin mo sa kanyang ito ang ipinapasabi ko. Tiro, ako'y laban sa iyo. Ipapalusob kita sa maraming bansa, tulad ng paghampas ng maraming alon sa dagat. Iguguho nila ang iyong kuta at ibabagsak ang iyong mga toreng bantayan. Kakalkalin ko ang iyong lupa hanggang sa batong matira. Magiging bilaran ka na lamang ng lambat sa gitna ng dagat at hamakin ka ng kapwa mong bansa. Akong si Yahweh ang may sabi nito.
Ang mga mamamayan sa kalakhan ng bansa ay papatayin sa tabak. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh. Ipinapasabi nga ni Yahweh, ang Tiro ay ipasasalakay kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia, ang pinakamakapangyarihang hari. Mula sa hilaga, darating siya kasamang isang malaking hukbo at maraming karwahe at mga ngabayo. Mapapatay sa digmaan ang mga nakatira sa kalakhang bahagi ng bansa. Gagawa sila ng mga hukay na pagkukublihan at iba pang kanlungan. Kukubkubin ka ng mga kawal na ang mga kalasag ay parang matibay na pader. Ang iyong pader ay iguguho sa pamamagitan ng malalaking pambayo at ang toreng bantayan ay ibubuwal sa pamamagitan ng kagamitang bakal. Hindi ka makikita sa kapal ng alikabok dahil sa dami ng kanyang kabayong gagamitin sa pagsalakay sa iyo. Mayayanig ang iyong pader sa yabag ng mga kabayo, karwahe at kawal. Ang mga lansangan mo ay mapupuno ng kanyang mga kabayo at papatayin sa tabak ang iyong mga mamamayan. Ano pat mabubuwal pati ang pinakamalalaki mong haligi. Sasamsamin niya ang iyong ari-arian. Iguguho niya ang iyong mga tanggulan, gigibain ang iyong magagarang bahay, at itatambak sa dagat ang mga bato at kahoy na gumuho. Dahil dyan, matitigil na ang iyong masasayang awitan, gayon din ang pagtugtog mo sa iyong mga lira. Mag-iiwan lamang ako ng malapad na batong bilaran ng mga lambat, at hindi ka na muling itatayo bilang isang lungsod. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Diyan muna tayo. Yan, para Ako, ganyan lang po tayo. Ano po ba itong, kung natatandaan ninyo, no, nung panahon ni Haring Solomon, nung itayo niya yung, nung ipapatayo niya yung templo, karamihan sa kahoy na ginamit doon ay galing sa Tiro. At sa Tiro din kasi nandiyan yung magagaling magdisenyo. Maraming magagaling na ano yan eh. Isang maunlad na city, siyudad yan eh. Actually, ang Tiro, mayroon pang tire ngayon yan, mayroon pang city na ganyan, pero it remains a city. Bahagi kasi yan ng dating Phoenicia na ganun ay Lebanon. Yan. Kasama yan doon. Dito, sinasabi na ibabagsak siya dahil naging mayabang ang Tiro. Akala ng Tiro kasi parang diyan naka-ano kasi sa business yan eh. Magagaling ang negosyo sa negosyo ang Tiro. Sa lahat ng uri ng ano yan, nandiyan dyan. Lahat halos ng mga bansa nakikipag-business sa Tiro. Kaya naging maunlad yan. Ang problema nga, naging mayabang yung pinakahari nila. Na akala mo eh parang sinasabi nga niya na parang Diyos na rin siya dahil sa kapangyarihan. Yan ang kinagalit ni Yahweh sa kanya. Masyadong naging malaki ang ulo. Actually, yan nga sa Nebukadnezar, no? Sinugod o in-invade ni Nebukadnezar yan, pero hindi na kumpleto ni Nebukadnezar yung invasion niyan. At talagang nakakumpletong gumuho o talagang tinawid pa mismo, gumawa ng causeway para yung island yan eh, may island yan yung pinaka main city niya eh. Pinagawaan pa ng causeway o daanan parang tulay. Alexander the Great. Kumumplet. Talagang nag-iba sa kanya Alexander the Great. Si Nebukadnezar hindi pa masyado. Pero Alexander the Great ang talagang pinulbos siya ng gusto ni Alexander the Great. Para mapasok nga yan, nagpagawa ng parang tulay na napakahaba si Alexander the Great. Para maabot ang gando sa ano. Hindi makontento si Alexander the Great noon na gagamit lang siya ng mga barko niyang panggera. Kundi talagang pinagawa niya ng tulay. At yung tulay na yun, nag-e-exist pa hanggang ngayon. Yun. Nakumpleto talaga pagbagsak ng Tiro o ng Tyre na yan, si Alexander the Great ang may gawa. Talagang very successful na lugar talaga yan eh. Lahat ng uri ng kalakal. Meron doon.
alahas, mga produkto ng kung ano-ano pa, mga mamahaling bato. Opo. Yan nga, andyan din makikita yung pinakamagandang kahoy na magagamit sa mga ano noon. Kaya ganyan, ang daming naiinggit na bansa dyan. Kaya ang akala nung namumuno sa tiro or sa tire, siya na ang pinakabida. Siya na ang pinakabida. At pati yung hari niyan, nangarap na parang Diyos nga raw siya. At doon nagagalit si Yahweh sa kanya. Yes. Sa sinasabi niya yan. Yan. Magiging bilarang ka na lamang lalap. Yun ang isa pang main ano niyan. Ang daming barko niyan na yan may pinakamaraming barko noon eh. Kasi sila Pati yung mga tao nila hinahire para maging kapitan ng barko o kung ano man. Mga dalubhasa nga ang matatawag. Diyan galing sa Tiro. Lahat yun. Talaga, pati mga barko, pati lahat yun. Wasak yun. Si Alexander the Great ang dumurong ng gusto. Hindi na nga lang nabanggit dyan eh. Nebuchadnezzar kasi yan dyan eh. Maraming karwahe at mga ngabayo mapapatay sa digmaan ng mga nakatira sa kalakang bahagi. Yan. Hindi ka makakakita sa kapal ng alikabok dahil sa dami ng kanyang kabayo gagamitin. Grabe rin talaga yung puwersa na ipinakita ng Babylonia para masugod yan. Mag-iiwan lamang ako ng malapad na batong bilaran ng mga lambat. Panghuli ng isda, isa rin sa negosyo malaki yan dyan. Yan, okay. Pwede na. Sapat na siguro yung nabanggit ko. Sige po. Tuloy po natin, verse 15. Pinapasabi ni Yahweh sa Tiro, ang mga lupain sa baybayin ay mayayanig sa balita ng iyong pagbagsak, sa nakakapangilabot na daing ng mga sugatan at sa dami ng mamamatay sa iyong mamamayan. Dahil dito, ang mga hari ng mga pulo sa karagatan ay aalis sa kanilang luklukan, maghuhubad ng magagara nilang kasuotan, maglulupasay na nanginginig at masisindak sa nangyari sa iyo. Aawitin nila para sa iyo ang panaghoy na ito. Ang bantog na lunsod ay nawasak. Pinalubog sa karagatan ang kanyang mga sasakyang dagat. Dati, ang mga mamayan niya ang kinasisindakan sa karagatan. Sila ay naghasik ng takot sa mga bayan sa baybay dagat. Ngayon, ang lahat ng pulo ay nangingilabot dahil sa kanyang sinapit. Oo, ang mga mamayan nito'y pawang natatakot dahil sa balita ng kanyang pagkawasak. Maraming island din kasi dyan. Bawat island may mga hari-hari. Kaya ganyan. Maraming pulo. Pero may main island talaga sila na isang Tiro na tinawag ko. Sapagkat sabi ni Yahweh, gagawin kitang puok na mapanglaw, tulad ng isang lugar na walang nakatira. Palulubugin kita sa tubig tulad ng itinapon sa pusod ng dagat, tulad ng mga namatay noong unang panahon. Pananatilihin kita sa walang hanggang kalaliman para hindi na mapanahanan ni numan. Naranasin mo ang kakilakilabot na wakas at ganap kang mawawala. Hahanapin ka ngunit hindi na matatagpuan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil nga sa inabot na ito ng Tiro, no? Talagang naging desolate siya ng matagal na panahon. Pero ngayon nakaka-recover na. At isa sa, yung pagiging city niya up to now, city pa rin. Isa sa matatawag na maunlad na city sa Lebanon. Ngayon. Okay na ba natin? Thank you po. Tayo po ay dumako na po sa chapter 27. Yan. Chapter 27. Ang panaghoy para sa Tiro. Sinabi sa akin Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, awitan mo ng panaghoy ang Tiro. Sabihin mo sa kanya, lungsod ng Tiro, lungsod na nasa bunganga ng dagat, at nakikipagkalakalan sa mga bansa sa malalayong dako. Ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh. Tiro,
Ipinagmamalaki mo ang iyong kagandahan at sinasabing wala kang kapintasan. Ang tahanan mo ay ang karagatan. Ikaw ay ginawang tila isang magandang sasakyang dagat. Mga piling kahoy buhat sa bundok Hermon ang tablang ginamit, at ang palo ay kahoy buhat sa Lebanon. Ang mga sagwan mo ay ensina buhat pa sa Bashan. Mga tablang cedar buhat pa sa Cyprus. Ang matibay mong kubyerta at may disenyo pang galing. Hinabing lino buhat sa Ehiptong iyong layag at siyamoring bandila. Telang kulay ube na yari sa Cyprus ang bubong mo. Mga taga-Sidon at Arvad ang iyong taga-sagwan. Ang mga tripulante mga dalubhasa mong tauhan. Ang mga karpintero mo'y sinanay pa sa Biblos. Ang nakipagkalakalan sa iyo ay mga tripulante ng iba't ibang barko. Dito, ikinumpara ni Yahweh ang Tiro sa isang barko, no? Isang maunlad na barko dahil diyan naman kasi kilala ang Tiro noon. Sa mga sasakyang barko at magagaling yung mga ano niyan, yung mga humahawak ng mga barko na iyan noon. Nagagamit nila yung barko bilang taghatid ng mga produkto, ng mga troso, at kung ano-ano pang kalakal na umaabot sa iba't ibang bansa. Ganyan yan. Yung mga tripulante ng mga barko na yon, yung kapitan yan, ay talagang aral na matatawag, mga eksperto matatawag. Kaya dyan sumikat ng gusto ang Tiro. Yan, mga piling kahoy buhat sa bundok Hermon. Ang tablang ginamit at ang palo ay ito yung ginamit doon sa barko. Ang mga sagwan mo ay ensina buhat pa sa Basan. Binabanggit lang dito na ang Tiro ay parang barko. Pero isa-isang ginagamit, binabanggit din dito yung mga bagay-bagay na kalakal, yung pagkalakalan ng Tiro sa iba't ibang bansa. Yan. Matibay mong kubyerta ay may disenyo pang garing. Alam mo yung garing na yan, yan yung ivory. Yung tusk ng elephant. Yan ay garing. Hinabing lino buhat sa Ehiptong iyong layag at siyamuring bandila. Yan, mga kalakalan nila sa Ehipto yan. Telang kulay ube na yari sa Cyprus ang bubong mo. Mga taga-Sidon at Arvad ang iyong taga-sagwan. At ang tripulante mga dalubhasa mong tauhan. Ang mga karpintero ay sinanay pa sa Biblos. Nakipagkalakalan sa iyo ay mga tripulante ng iba't ibang barko. Yan. Tuloy pa natin verse 10. Mga taga-Persia, Lydia at Libya ang bumubuo ng iyong hukbo. Mga kalasag at helmet ilay na kapalamuti sa iyong mga dingding. Mga taga-Arvad ang nakapaligid sa iyo at mga taga-Gamad ang nasa iyong bantayan. Ang kanilang mga kalasag at helmet ang lumulubos sa iyong kagandahan. Yan, dito binabanggit na yung puwersa ng Tiro, yung mga tauhan niya, yung mga kawal niya na lumalaban sa digmaan o yung mga ginagamit ng taga-bantay ay hindi purong taga-Tiro. Yung iba dyan ay parang mga mersenaryo mula sa bansang Persia, Lydia at Libya. Yan. Mga taga-Arvad, yan. Mga taga-Gamad ang nasa iyong bantayan. Yan ang mga ginawa niyang mga sundalo eh. Dahil kukunti lang din naman ang talaga, ang populasyon matatawag ng Tiro. Kaya dahil nga sa napakaunlad na siyudad yan, kinakailangan niya ang maraming tao, ang maraming tauhan. Kaya nag-hire siya ng mga mersenado galing sa ibang bansa. Verse 12, ang Tarsis ay nakipagkalakalan sa iyo. Ang kanyang minang pilak, bakal, lata, at tingga ay ipinagpalit niya sa mga pangunahing paninda mo. Barter trade niya. Yun. Ang Havan, Tubal, at Meshek ay nagdala sa iyo ng mga alipin at kagamitang tanso bilang kapalit ng iyong mga produkto. Kabayo at asno naman ang ibinyahe sa iyo ng Beth Togarma. Nakipagkalakalan din sa iyo ang mga taga-Rhodes. Maraming lugar sa baybayin ang dinalhan mo ng paninda. Garing at pangil naman na elepante ang kanilang ipinalit. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Syria,
esmeralda, purpurang pinong lino na nabubordahan ng maganda, batong koral at pulang ruby ang ipinalit niya sa mga pangunahin mong produkto. Trigo naman, olibo, pulot pokyutan, langis at balsamo ang ipinalit ng Juda at Israel sa mga kalakal mo. Ang Damasco ay nagdadala sa iyo ng inumin na yaring helbon, puting lana, inuming yaring uzal na siyang pamalit sa kinuha niya sa iyo, mga kagamitang yaring bakal, akasya at kalamo ang iyong inaangkat. Magagaspang na lanang panapi naman ang dinala sa iyo ng Dedan. Ang Arabia naman at ang mga pangunahing ng Kedar ang pinanggalingan ng kailangan mong kordero, tupang lalaki at mga kambing. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Seba at Raama. Ang dala nila'y lahat ng uri ng piling pabango, mamahaling bato at mga ginto. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Haran, Kane, Eden, Asur at Kilmad. Mamahaling damit na asul at bordado, alpombrang magaganda at iba't ibang kulay at natataling mabuti ng kordon. Ang mga ito ang binyahe nila sa iyo. Mga malalaking barko, pambiyahe mo ng iyong mga produkto. Dito binabanggit naman ang mga produkto at ang mga kalakal, no, na meron ang tiro. Ang ano kasi noon parang barter trade eh. Kung anong produkto meron ng tiro, ipinapalit niya yan sa mga produktong galing sa ibang bansa. Mga mamahaling bato, mga iba pang mga bagay. Yan, katulad ng yung garing o yung elephant tusk or yung ivory na yan. Pati yung mga kabayo na galing sa ibang bansa dahil wala nga halos sa tiro niyan, ganun din. Umaangkat din siya niya mula sa ibang bansa. At dito binabanggit yung mga ibang bansa na katransaksyon niya. Mga taga-Persia, Libya, Lydia, taga-Arbad, taga-Tarsis, habang Tubal at Mesek ay nagdala sa iyo ng mga alipin, pati alipin eh, at kagamitang tanso bilang kapalit ng iyong mga produkto. Kabayo at asno naman ang ibiniyahe sa iyo ng Bet Logarma. Nakipagkalakalan din sa iyo ang mga taga-Rhodes. Maraming lugar sa baybayin ang dinalan mo lang paninda. Garing at pangil naman ng elepante ang kanilang pinalit. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Syria, esmeralda, purpurang pinong lino na buburdahan ng maganda, batong koral at pulang ruby ang ipinalit niya sa mga pangunahin mong produkto. Trigo naman, olibo, pulot pokyutan, langis at balsamo ang ipinalit ng Juda at Israel sa mga kalakal mo. Ang Damasco ay nagdadala sa iyo ng inumin na yaring helbon, puting lana, inuming yaring usal na siyang pamalit sa kinuha niya sa iyo. Mga kagamitang yaring bakal, akasya at kalamo, magagaspang na lanang panapi naman ang dinala sa iyo ng Dedan. Ang Arabia, meron din ang Arabia at ang mga pangunahin ng Kedar, ang pinanggalingan ng kailangan mong kordero, tupang lalaki at mga kambing. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Seba. Seba yan ngayon ang Yemen. At Raama, ang dala nila'y lahat ng uri ng piling pabango, mamahaling bato at mga ginto. Kita mo lahat halos ng mga bansa, karatig bansa niya ay nakikipagtransaksyon sa tiro. Hindi maaaring hindi dadaan sa kanila yung mga produkto nila dahil parang ang tiro na rin ng bagsakan na lahat ng produkto. At kung anong produkto meron siya, barter trade, nakipagpalitan ng ganyan, umunlad ng gusto ang tiro. Naging malaki nga lang ang ulo niya at nagmayabang ng gusto. At parang ang pakiramdam niya ay Diyos siya, kaya nagagalit si Yahweh sa kanya. Noong time na yun, sino ang hari sa Tiro? Hindi, walang binabanggit kung sino ang hari ng Tiro noon. Walang nababanggit na ano. Wala akong natatandaan na naging hari ng Tiro. Yan, okay. Thank you po, Tata Bert. Tuloy po natin. Parang nawala, Tata Bert. Hello. Wala na siguro. Wala. Yan. Tuloy po natin verse 26. Ikaw ay punong-puno ng mabigat na kalakal sa gitna ng karagatan.
Dinadala ka ng mga tagasagwan mo sa iba't ibang lugar. Ngunit binayo ka ng hangin mula sa silangan at nawasak sa gitna ng dagat. Ang iyong kayamanan, kalakal, mga marinero, kapitan, tagakumpuni, mga ngalakal at mga kawal ay kasama mong nalubog sa dagat nang ikaw ay mawasak. Mga lugar sa baybayin ay nayanig sa sigaw ng mga tagasagwan mong nalulunod sa gitna ng tubig. Wala ng tao isa man sa mga barko. Nag-alisan ng mga tripulante. Inangisan kanila ng buong kapaitan. Nilagyan nila ng alabok ang kanilang ulo sa gumulong sa bunton ng abo. Nag-ahit sila ng ulo. Pagkatapos nagbihis ng damit panluksa at nanangis ng kapait-paitan. Ang panaghoy nila ay hinaluan pa ng panaghoy. Sino ang nawasak sa gitna ng dagat na tulad ng Tiro? Tanong nila. Ang mga kalakal mo ay pantugon sa pangangailangan ng marami. Dahil sa yaman mo at paninda ay bumuti ang buhay ng mga hari. Ngayon, ikaw ay wasak na sa gitna ng karagatan. Lumubog na kasama mo ang iyong mga produkto at mga tauhan. Ang lahat sa baybay dagat, pati na sa katihan, ay natatakot sa iyong sinapit. Katapusan mo na. Mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng mga lakal sa daigdig ay takot na takot at baka matulad sila sa iyong sinapit. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiram, haring hiram. Haram. Haram. Tama, hiram. Hiram. Tama, tanda. Yun. Yung isa. Si Haring Hiram. Nakausap pa nga ni ni Solomon ba? O ni Haring David, di ba no? Yung may transaction sila. Yan. Dito binabanggit talaga na grabe at kung gaano kaunlad ang Tiro at maraming naghihinayang sa sinapit nito. Nawasak ang mga barko niya, yung mga bahay kalakal, nasira, yung mga tripulante niya na hinire pa mula sa ibang bansa, ayun, nagsiresign na at umuwi na. At yung mga sarili niyang tauhan, kasama ng lumubog sa pagkawasak ng Tiro na ito. Lahat, pati mga kalakal, mga marinero, kapitan, tagakumpuni, mga ngalakal at mga kawal ay kasama mong nalubog sa dagat ng ikaw ay mawasak. Yung mga tagakumpuni, lahat halos kasi ng kailangan ng isang bansa. Mga tagakumpuni, mga karpentero, mga alahero, mga kung ano-ano meron sa Tiro. At dyan kinukuha yung mga tauhan niya dahil maraming eksperto talaga sa iba't ibang mga bagay na gawain na yan. Mga lugar sa baybayin ay nayanig sa sigaw ng mga tagasagwan mong nalulunod sa gitna ng tubig. Talagang marami ang hindi makapaniwala na aabuti ng Tiro yung ganitong pagkawasak. Na merong mga bansa na talagang mag-i-invade dito at wawasakin ang gusto ang syudad ng Tiro. At iyon, dahil nga sa pagmamahal ng iba sa Tiro, gumawa sila ng mga ritual. Yan nga, nagpakalbo, naglagay ng mga abo sa katawan nila o sa ulo dahil sa paghihinayang nila. Umaawit sila ng panagoy, punebre na yan dahil nga sa pagkawasak ng Tiro. Ang mga kalakal mo ay pantugon sa pangangailangan ng marami totoo. Dahil sa yaman mo at paninda ay bumuti ang buhay ng mga hari. Sa transaksyon kasing nangyayari, sa kalakalan na nangyayari, marami ding hari ng mga iba't ibang bansa ang umunlad din doon. Kasama na si Solomon. Yan. Ang lahat sa bahay dagat, pati nasa katihan, ay nagtatakang natatakot sa iyong sinabit. Baka kung inabot ng Tiro yun, na hindi nila ine-expect talaga na mawawasak ng doon, paano pa sila na mas mababang maituturing sa Tiro. Kung sinapit ang Tiro yun, what more sila? At yun ang iniiyak ng ibang mga bansa rito. Yan, okay. Thank you po, Tata Bert. Napakita dito at gaano kaganda ang iyong bansa, kalalagyan.
nothing is permanent. Yes, Yeah, tama. Yan. Dito na po tayo sa Tiro chapter. pa rin, ha? Opo, chapter 28. Talaga yan. Ginusto ang tiro, ha? Yan. Ang pahayag laban sa hari ng Tiro. Yan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang pinapasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Sa Diyos. Ayan niya. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat, ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbuntong ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang pinapasabi ng Diyos na si Yahweh. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipapalusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtam sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa walang hanggang kailaliman, papatayin at iahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Doon mo malalamang ikaw pala ay tao lang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Dito, ito, binanggit na yung sinasabi ko kanina na ikinumpara na nung namumuno sa Tiro na para siyang Diyos. Halos, yung nga, binanggit, bagamat ang totoo, pati yung isipan ng Diyos, gusto na niyang, gayahin eh. Yes. Akala niya matalino na siya. Na parang si Daniel kasi napakagaling na propeta yan eh. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Talagang nagmarunong ng gusto itong hari ng Tiro. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Yan. Sa inaakala ng hari niya na matalino siya, nagkamal siya ng napakaraming pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Naging mayabang. Kaya naman, ito pinasasabi ng Diyos na si Yahweh. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang iyong sarili, ipapalusot kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. So yung trading din doon, yung negosyante din, may ginamitan din ng pagiging isang tuso nung hari ng Tiro. So, dito, Tabert, example po, paano po? Yung tuso yung magulang sa negosyante, mandarayak. Mandarayak. Magulang, anong ganyan. Sige po. Yun ang tuso. Okay po. No, pananluloko. Ihuhulog ka niya sa walang hanggang kalaliman. Papatayin at ihahagi sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masasabi mong ikaw pa, masasabi mo pang ikaw ay Diyos. Doon mo malalamang ikaw pala ay tao lang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Yan. Ano rin to, Tato Bert, kasi di ba yung mga sa ibang bayan, yun, tulad ng Juda, yan mga Diyos-Diyosan. Pero yung ikaw mismo, nagpapaka-Diyos ka. Mas grabe yun. Mas grabe. Kaya, parang, for me, Tata Bert, hindi naman, siguro to compare, pero observation ka lang, nasa kanila, yung akala nila, mayaman tayo sa lahat. Yung, sila yung nasa pinakatuktok, tapos pag bigla ka yung binagsak, parang ganun yung pakiramdam. Yumabang ng gusto yung hari ng Tiro niya. Yes. Yan po. Ang pagbagsak ng hari ng Tiro. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo ang sasapitin ng hari ng Tiro. Sabihin mong ito pinapasabi ko.
Ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman. Ang ganda mo'y walang kapintasan. Tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos, sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardiyo, topaz, at diamanteng nagniningning, berilo, onise, at jasper na walang kahambing, safiro, esmeralda, at karbungko. Ginto ang iyong enggasto. At ang pagkaukit dito ay inihanda nung una pa nang isilang ka sa mundo. Kerubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan. Kaya, ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kerubin na kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasama ng iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya binagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Dahil sa masamang pamamaraan ng iyong pangangalakal, nasalaula ang templo at nadumihan. Kaya ipinatupok kita sa apoy. Nilamon ka nga nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging apo. Katapusan mo na. Mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng bansang nakakakilala sa iyo ay takot na matulad sila sa iyong sinapit. Marami kung hindi maano rito. Matalinghagang. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tangisan mo ang sasapitin ng hari ng Tiro. Sabihin mong ito ang pinapasabi ko. Ikaw ay larawan ng kasakdalan. Puspos ng kaalaman. Ang ganda mo'y walang kapintasan, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardiyo, topaz, at diamanteng nagniningning. Ito yung bata pa masyado, Tiro, nung maayos pa ang takbo ng Tiro. Onise, hasper na walang kahambing, sapiro, esmeralda at karbungko, ginto ang iyong enggasto. Ba enggasto? Yan mo na yan. Ang pagkaukit nito ay inihanda noong una pa ng isilang kasamundo. So mula pa nung una pa na talagang maganda ang supposedly magiging destiny ng Tiro. Yun ang nakatakda sana. Kerubin ang itinalaga mong magbabantay sa iyo, ba? Kerubin pa, anghel. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Yun. Noong una, nung bata pa ang Tiro, talagang naging maunlad ito sa maayos na pamamaraan. Magandang niya, parang matatawag na rin natin na itinatangi ng Diyos ang Tiro dahil nga sa maayos na patakbo nito Ang problema lang umabot doon sa punto na namuhay sa kasamaan. Nang lumakas ang kalakal, yumabang na Natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan. Kaya ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kerubin sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Kala niya, maunlad, naging maganda sa iba, ganun na. Pero naging, palalo Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa para hindi tularan. Dahil sa masamang pamamaraan ng iyong pangangalakal, nasa laula ang templo at nadumihan. Bakit nasa laula ang templo at nadumihan? Dahil sa masamang pamamaraan ng iyong pangangalakal. Bakit nasama ang templo ng Jerusalem? Baka may mga illegal din sila. Pwede. Pwedeng gano'n. No? Dahil nga sa yung pamamaraan ng nila, transaksyon o pakipag-usap ay may lokohan. Yeah.
nasa laula ang templo at nadumihan. Yung ganun siguro. Dahil supposedly, maging maayos ang ano nila kalakalan, yung pagbili ng mga kahoy na gagamitin doon, siguro nahaluan ng hindi magandang ano. Kaya nasa laula ang templo at nadumihan. Yun siguro. Kaya ipinatupo kita sa apoy. Nilamon ka nga nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging posible din. Kaya nasa laula ang templo, yung patagong gawa ng mga sikretong kwarto. Yes, Tata Bert. Opo. Baka yung doon galing. Kasama na. Nakipagsabuatan. Yes. Yun, pwedeng ganun, no? Kaya ipinatupo kita sa apoy. Nilamon ka nga nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging abo. Katapusan mo na. Mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng bansang nakakakilala sa iyo ay takot na matulad sila sa iyong sinabi. Yan. Yung pong meaning ng ingasto refers to precious stones, gems, or jewelry. Yung enggasto. Parang halo-halo. Thank you, Thank you Linda. po. Ayan po. Tuloy po natin verse 20. Ang pahayag laban sa Sidon. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa Sidon at magpahayag laban sa kanya. Sabihin mong ito ang pinapasabi ko. Sidon, ako ay kaaway mo. Pupurihin ako ng mga tao dahil sa gagawin ko sa iyo. Pagkatapos kong parusahan ang lahat ng naninirahan sa iyo, makikilala nilang ako si Yahweh at ipapakita ko na ako ay banal. Padadalhan kita ng mga sakit. Ang mga lansangan mo ay matitigmak ng dugo. Sa kabila, patay ang makikita dahil sa pagkumpay ng tabak ng walang pakundangan at makikilala ninyong ako si Yahweh. Yan. Ang Sidon. Dito pati ang Sidon. Ang kaharian ng Sidon, nakalasak ng parusa ni Yahweh. Pero hindi naman nabanggit dito kung ano kasalanan ni Sidon. Opo. Most probably, may nagawang matinding kasalanan to, kaya inabot din ng kaparusahan mula kay Yahweh. Pupurihin ako ng mga tao dahil sa gagawin ko sa iyo. Yun. So maraming bansa rin siguro ang galit sa Sidon. Yes. Hindi lang masyadong pinaliwanag yung kasalanan ng Sidon, ano? Opo. Pero posible dahil pupurihin daw ng mga tao dahil sa gagawin sa Sidon Pagkatapos kong parusahan ang lahat ng naninirahan sa iyo, makikilala nilang ako si Yahweh at ipapakita ko na ako ay banal. Madadalang kita ng mga sakit. Hindi lang basta ginyera, sakit pa. Ang mga lansangan ay matitigmak sa dugo. Sa kabila, patay ang makikita dahil sa pagkumpay ng tabak. Yung bigmaan din yan. Nang walang pakundangan. At makikilala ninyong ako si Yahweh. Kasama ang Sidon sa pinawasak ni Yahweh. Yan. Hindi nga lang nabanggit ko ano yung kasalanan ng Sidon. Yan. Opo. Thank you, Tata Bert. Sabi din dito, Tata Bert, nung check ko po, ang Sidon yung parang metropolis daw sa Lebanon. Lebanon din. Opo, So, Lebanon. ano rin ang Tyre? Opo. Kalapit, Kilala sila sa pag-produce sa mga salamin. Salamin. Thank you po, Tata Bert. Verse 24. Pagpapalain ang Israel. Sinabi ni Yahweh, alinman sa mga bansang humahamak noon sa Israel ay hindi na magiging tinik na magpapahirap sa kanya. Kung magkagayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ipinapasabi pa ng Panginoong Yahweh, kapag natipon ko ng muli ang Israel mula sa iba't ibang panig ng daigdig, malalaman ng lahat ng bansa na ako ay banal. Sila'y maninirahan na sa kanilang tunay na lupain, sa lupaing itinalaga ko sa aking lingkod na si Jacob. Doon, magtatayo sila ng kanilang tahanan at magtatanim ng mga halaman. Payapa silang makakapanirahan doon matapos kong parusahan ang mga karatig bansa na humawak sa kanila. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Dito binanggit naman na pagpapalain ang Israel. Dahil noong mawasak din ang Israel, particularly ang Juda, ang Jerusalem, dahil nga sa pag-invade dito ng Babylon,
Yung may mga natuwang mga bansa, karating bansa, natuwa. Parang natuwa pa sila sa sinapit ng Israel nito. Itong mga humamak na ito, yung mga natuwa pa ng bumagsak ang Israel, ito ang paparusahan ni Yahweh na binabanggit dito ng mga bansa. Kapag natipong ko ng muli ang Israel mula sa iba't ibang dahil nga dito sa pag-invade ng Babylon na nagkawatak-watak ang mga yung mga Israelita, yun nga yung diaspora na tinatawag, kumalat sila sa kung saan-sang ibang mga bansa eh. At muli, ititipon niya ni Yahweh, darating ang panahon, at muling ibabalik sa kanilang lugar sa Israel nga. Mula sa iba't ibang yung mga ititipon silang muli. Yung mga nagkalat na mga taga-Israelita sa iba't ibang lugar. Sila'y maninirahan na sa kanilang tunay na lupain. Sa lupain itinalaga ko sa aking lingkod na si Jacob, Israelian. Doon, magtatayo sila ng kanilang tahanan at magtatanim ng mga halaman. Payapa silang makakapanirahan doon matapos kong parusahan ang mga karating bansa na humamak sa kanila. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ito na yung restoration ng Israel. Yes. No? Yan na. Thank you po. Robert, ito yung ano to ba? What Yahweh is angry at Sidon in the Bible primarily for being an idolatrous turn. Yun din. That led Israel into false Idolatry worship of din. Baal. And Si Baal. Yes. Idolatrous. corrupting God's people. Yun yun. Just Johnson. Dahil sa yun ang main ano talaga eh. Just Joseph. Thank you, Miss Linda. Parang kaya pa to, Tata Bert. Isa pang basa. 8:23. Tingin mo, Tata Bert. Anong oras? 8:23 po. Pwede pa siguro. Pwede pa. Mahaba ba yan? Hindi naman. Okay, pwede Opo, kaya. 21 verses 1. Okay po. Tuloy na po natin, chapter 29. Ang pahayag laban sa Ehipto. Noong 12 araw ng 10 buwan ng 10 taon ng aming pagkail, anak ng tao, harapin mo ang hari ng Ehipto. Magpahayag ka laban sa kanya at sa buong Ehipto. Sabihin mong ito ang pinapasabi ko. Ako'y laban sa iyo, hari ng Ehipto. Ikaw na malaking buwayang nagbabad sa tubig. Ikaw na nagsasabing ang ilog-nilo ay iyo pagkat ikaw ang gumawa nito. Kakawitin ko ang panga mo. Kakapit sa kaliskis mo ang mga isdang kasama mo at iaahon kita sa tubig kasamang mga isdang nakakapit sa iyo. Iahagis kita sa ilang, pati ang mga isdang kasama mo sa batis. Iahagis ko nga kayo sa gitna ng bukid at hindi kayo titipunin ni nilibing. Hayaan kitang kainin ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Sa gayon, makikilala ng lahat ng Ehipsyo na ako si Yahweh. Mas mabuti pa ang tambo kaysa tulong na ginawa mo sa Israel. Nabali ito ng kanyang hawakan at tuluyan siyang napilay. Ikaw ay bumagsak ng sumandal sa iyo ang Israel, kaya nabali ang balakang nito. Kaya padadalhan kita ng tabak upang puksain ang mga mamayan mo at mga hayop. Ang buong Ehipto ay matitiwangwang at mawawalan ng kabuluhan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Sige po, Tata. Dito na lang muna. Sige po, balik po tayo sa una po. Yan. Dito, yung Ehipto naman ang makakalasap ng galit ni Yahweh. Sabihin mong ito ang pinasasabi ko. Pinasasabi yan kay Ezekiel sa Ehipto. Ako'y laban sa iyo, hari ng Ehipto. Ikaw na malaking buwayang nagbabad sa tubig. Ikaw na nagsasabing ang ilog-nilo ay iyo, pagkat ikaw ang gumawa nito. Kakawitin ko ang panga mo, kakapit sa kaliskis mo. Kaya binanggit naman dito ang Nilo, yung Nile River, parang nagre-representa rin mismo ng Egypt yan eh. Kakawitin ko ang panga mo, kakapit sa kaliskis mo ang mga isdang kasama mo, at iaahon kita sa tubig, kasama ang mga isdang nakakabit sa iyo. Halos yung Nile River kasi, ang ano ng Ehipto, kaya binabanggit dito pati yung mga isda eh. Malaki talagang tulong sa Egypt yung Nile River.
ihahagis kita sa ilang, pati ang mga isdang kasama mo sa batis. Ihahagis ko kung nga kayo sa gitna ng bukid at hindi kayo titipunin ni ililibing. Hahayaan kitang kainin ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Dito kasi isang malaking kaparusahan sa Egypt. Kung pati ang Nilo, kung may halos kasi yung mga kabuhayan ng Egypt nang gagaling sa Nilo. Kaya pag nasarhan yan, kung ano man mangyayari yan, maapektuhan ng Egypt mismo. At yung mga isda, kaya dito binabanggit pag nasira ang Nilo, Nile River na yan, parang sira na rin halos ang Egypt. Sa gayon makikilala ng lahat ng Ehipsyo na ako si Yahweh. Mas mabuti pa ang tambo kaysa tulong na ginawa mo sa Israel. Mas mabuti pa ang tambo kaysa tulong na ginawa mo sa Israel. Nabali ito ng kanyang hawakan at tuluyan siyang napilay. Ikaw ay bumagsak ng sumandal sa iyong Israel, kaya nabali ang balakang nito. Eto. Kung natatandaan mo, yung Israel dati, masyadong naniwala sa puwersa ng Egypt. Sumasandal sila, ipinagmamalaki nila. Mas malakas pa pala yung yung reed o yung tambo. Kaysa sa doon noon nalaman nila na hindi pala ganun kalakas ang Egypt, na mabuhay din ang Egypt. Nabali ito ng kanyang hawakan at tuluyan silang napilay. Ikaw ay bumagsak, yung Egypt, nang sumandal sa iyong Israel. Diba? Parang pinagmamalaki ng Israel noon natutulungan sila ng Egypt, kaya kaya raw nila ang Babylonia. Ang nangyari, sinugod ng Babylonia ang Egypt. Na-invade. Tapos binalikan ngayon ng Judah. So wala rin. Kaya yun ang ibig sabihin niya. Kaya padadala kita ng tabak upang puksain ng mga mamamayan mo at mga hayop. Ang buong Ehipto ay matitiwangwang at mawawala ng kabuluhan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Yan, inapot. Thank you po, Tata. Ang yabang-yabang mo noon kasi ng mga hari ng Israel noon Okay. Sa pinagmamalaki na, lakas na katang Egypt yan ang kakampi namin. Wala. Sinugod ng Babylon ang Egypt. Wasak ang Egypt. Sinasandalan nila parang tambo lang. Mahina pa sa tambo. Alright po. Ayan. Sinabi mong iyo ang ilog Nilo sapagkat ikaw ang gumawa niyon. Dahil dyan, laban ako sa iyo at sa iyong ilog Nilo. Ititiwangwang ko ang buong Ehipto at gagawin kong walang kabuluhan mula sa Migdal hanggang Sevin at sa mga hangganan sa Ethiopia. Sa loob ng 40 taon, walang tao o hayop na tutuntong dito, titira. Gagawin ko itong pinakamapanglaw sa lahat ng lupain at mga lungsod ay 40 taon kong pananatilihin isang lugar na pinabayaan. Ang mga Ehipsyo ay pangangalatin ko sa iba't ibang bansa. Yan. Ito kasi, 40 taon. Ito ang pinakamalungkot na nangyayari sa Egypt. 40 years. Desolated ang Egypt. For 40 years, nasa history mismo yan. Wasak na wasak ang Egypt yan. Kagagawan ng Babylonia. Yan. Kaya yan, binanggit ko, 40 years. Tama yan, 40 years. Nasa history din talaga. Thank you po, Tata Bruce. Kilalang 40 years na desolated ang ano. Pinapasabi ni Yahweh, pagkaraan ng 40 taon, titipunin ko ang mga Ehipsyo mula sa lugar na pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sa kanila ang dati nilang kabuhayan, pati ang dati nilang lupain sa katimugan. Doon, sila'y magiging isang mahinang kaharian. Siya'y magiging pinakamahina sa lahat ng kaharian, at kailanman hindi siya makahihigit sa iba, pagkat pananatilihin ko silang kakaunti. Hindi na muling aasa sa kanyang Israel, sapagkat maalala niya na masamang ginawa niyang paghingi ng tulong sa Ehipto.
Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Kita mo yung ginawa ni Yahweh, pala titipunin din pala yun para ibalik din ang Ehipsyo. Pero, yun nga. Pero ang problema, hindi nga lang kasing unlad na nung una. Pananatilihin na silang kontrolado at dahil hindi na ganun karami ang tao. Up to now, ganun pa rin talaga. Tsaka, to be honest, tama tatapos. Parang hanggang ngayon, hindi sila masyado ganun relevant. No? Parang, Ginyera nga nilang Israel eh. ay, oo, Ilan lang ang tama, ng Israel eh. Noong panahon na yun, 65,000 lang yung Israel. Hindi pa rin nila tinalo. Tatlo silang bansa na nagtulong-tulong. Hindi nila tinalo Israel. Yun. Eh dito binanggit na pala rito, ganun pala. Hindi na muling aasa sa kanyang Israel. Tama. Ngayon, comparing both countries, di ba? Yeah. Walang-wala. Totoo yun. Pwede rin kasi tatapert yung mga Pharaoh, hindi rin magaganda yung ugali, di ba? Pwede ganun talaga. Ito na, verse 17. Masasakop ang Ehipto. Noong unang araw ng unang buwan ng ika-27 taon ng aming pagkakabihag, sinabi ni Yahweh sa akin, Ezekiel, anak ng tao, ang mga kawal Babylonia ay pinahirapang mabuti ng hari nilang si Nebuchadnezzar laban sa Tiro. Nakalbo na silang lahat sa kabubuhat sa ulo ng mga kagamitan at nagkalyo ang kanilang mga balikat sa kapapasan, ngunit wala ring napala. Kaya ipapasakop ko sa kanya ang Ehipto upang sabsamin ang kayamanan nito bilang sweldo ng kanyang mga kawal. Ibibigay ko sa kanyang Ehipto bilang kabayaran ng kanyang pagod sa paglilingkod niya sa akin. Kapag nangyari ng mga ito, palalakasin ko ang Israel at ikaw, Ezekiel, ang gagawin kong tagapagsalita. Papakinggan ka ng lahat at sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Yun pala ang dahilan. Kaya dinigma ng Babylonia ang Egypt dahil yung mga kawal, tsaka yung mga hard mercenaries ng Babylonia, puro pagod nang wala pa lang, nakikipagyera pala nang wala man lang gantimpala or sweldo or whatever. So, para mabuhayan ng loob muli yung mga kawal na ito ng Babylonia, kaya sinugod nila, in-invade ang Egypt at yung makukurakot nila doon, yung makukuha nila doon, paghahati-hatian ng mga kawal. Ibinigay na ng hari ng Babylonia para sa mga tauhan niya. Kaya ganun palang ginawa. Kaya ipapasakop ko sa kanya ang Ehipto upang samsamin ang kayamanan nito bilang sweldo ng kanyang mga kawal. Marami kasing tauhan ng Babylonia ang naroon din eh. Hindi naman taal na mga taga-Babylonia talaga eh. Mga mercenaries din yan eh. Usong-uso noon eh. Kahit na hanggang ngayon, meron pa rin. Kapag nangyari mga ito, palalakasin ko ang Israel. At ikaw, Ezekiel, ang gagawin kong tagapagsalita. Papakinggan ka ng lahat at sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Itang natapos natin yan. Saka may biglang okay. Ito yun. Kaya ginawa. Ganun din pala, no? Tinipon din pala ni Yahweh ang Egypt, no? Okay din naman ginawa niya. Hindi nga lang kasing unlad na nung una. Nung mga panahon ng mga Pero. Pero, may naisingit pa rin na joke, no? Hindi, sa akin po, dito mo masasabi na God's promises, God's words, lahat ng sasabihin ni Yahweh na syempre, sa una, yung dating sa mga tao nung panahon na yun, hindi ka paniwala, kailangan pa minsan propeta, hindi pa rin naniniwala, kailangan ng gera, back and forth na hindi pagsunod. Pero, para sa akin, siguro yung sa daily life sa atin may apply ko in modern times na nakasulat sa Biblia, nangyayari din sa buhay natin. Dapat natin maramdaman at ang kinin na ang Diyos talaga, siya lahat nag-orchestrate, siya lahat ang gumagawa. Tayo ay dapat lamang, ano bang dapat lang natin gawin? Mahalin ang kanyang kapwa, irespeto ang kapwa, patawarin. Kasi lahat ng ginagawa natin sa kapwa natin, yun na rin yung ginagawa natin kay Yahweh. Kaya yung maniwala ka, yung manampalataya ka, yung mag-praise ka, i-glorify mo ang Diyos.
ito yung talagang pinapakita kasi dito na ganito man ang mangyayari. May pangako sa atin ng Panginoon. Diba? Sinakripisyo nga niya yung kanyang anak. Paano pa yung mga pangako niya sa atin? Na meron at merong sasalba. Makukuha natin yung grace niya. Yun grace ang pinakamagandang word. Yung redemption, pwede. Pero mas more of grace din, no, Tata Bert? Na kahit anong pangit ang mangyari, mas grabe nga yung blessing na dadating sa'yo na pangit ay nangyari, nananampalataya pa rin siya sa akin. So Kaya yun, grace. yes, kaya grace. Kaya yun yung napakaganda. So yun lang po yun sa akin. Thank you po. Dito makikita po natin na maraming bansa na pinaro, hindi lang ang Israel, pati yung ibang mga bansa na hindi naging maganda ang pakikitungo sa Israel, pinarusahan din ni Yahweh. Ang purpose na lahat ng yan ay upang turuan ang mga tao, ang mga Israelita, pati na rin yung mga ibang bansa na pinarusahan ng Diyos upang matuto kung paano dapat nirerespeto ang kanilang kapwa. Yun kasi ang main ng Diyos dito Ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa, hindi yung nagugulangan. Kita mo rito, pati sa mga transaksyon, nagkakaroon ng lokohan. Pati yung pagyayabang ng mga lahat yan, kinakailangan disiplinahin ng Diyos upang maging maayos. Kinakailangan kasi na tumingin ang isang tao sa kapwa na tao ng parehas. Hindi dapat ipagmalaki ng isang tao na mas maunlad siya, na mas dapat kilalanin siya ng kanyang kapwa dahil sa kanyang narating. Hindi po. Kung may narating ka man na kaunlaran o kataasan ng pwesto, dapat wag mong tignan ang iyong kapwa ng mas mababa sa iyo. Dapat parehas pa rin ang iyong maging pakikitungo upang kalugdan ka ni Yahweh, upang kalugdan ka ng Diyos. Yun po ang aking sasabi. Amen, Tata Bert. Be grounded and be grateful. Yan. Thank you so much, Tata Bert. At mamayang gabi po, may online prayer vigil, 10 p.m. po. Sa mga gusto manood ng replay, dito pa rin po sa Facebook page or kung sa YouTube po, Anthony Ver-EGT. Kung gusto niyo po makita at malaman ang storya ni Sir, paano siya nag-umpisa hanggang sa mga proyektong nagawa po namin nakaraan, punta lang po kayo sa anthonyvero.com. At bukas, Tata Bert. Sana po nakatulong kami sa inyo na maunawaan ko anong mensahe ang laman nitong tinalakay natin ngayon. At bukas nga po pala, bago ang gabutan, yung 182nd lecture. Maganda po yun. Thank you po. Thank you. God bless. Good night and God bless. Thank you po, Tata Bert. Thank you, Jen. Hindi na gaano, sandali. Ay, sige lang po. Slow connection, wait lang.